Isang mapagpalang araw po ngayon ng Huwebes, Huwebes Santo. Time check natin 8:20 ng gabi. Dito pa rin po tayo sa headquarters ng Makati. Tayo pa rin po ay may tasking, pero sa paghihintay natin ng ating i-distribute ng mga pagkain ng tropa, pagbulayan muna natin yung mabuting balita ng Panginoon. At magandang pagbulayan yung huling 7 wika na binanggit ng ating Panginoon bago siya malagutan ng hininga. At nawa sa biyaya at grasya ng Panginoon, ma-apply natin ito sa ating buhay pananampalataya. Pero bago tayo magsimula, hilingin muna natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang siyang sumama sa atin sa ating gawain sa oras na to. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dakilang Ama, hindi po karapat-dapat kami dahil kami makasalanan, kami mahina at walang magagawa. Pero sa biyaya at grasya mo, sa matamis mong pangalang Yesus, may kapangyarihan kang ipagkakaloob na kung sino man ang tatawag, kung sino man ang hihingi, ito'y iyong pagkakalooban. Sa oras na to, bigyan mo po sa amin ang karunungan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo ang wisdom upang nang sa gayon, ang message mo ang siyang manguna sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, at naman po ang panalangin ng aking kapatid sa oras na to, ito'y iyong ipagkaloob. Ito'y samo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, Amen and Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid ko sa pananampalataya, may 7 wika na nabanggit ang ating Panginoong Jesucristo bago siya malagutan ng hininga. At ang unang wika nga naman na ito, ang sabi niya rito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Marami po sa atin, ganito po ang message ng Panginoon. Wari bagang sinasabi sa atin na hindi natin alam ang ating ginagawa. Bakit? Sapagkat tayo nasa status ng kamalian. Sapagkat tayo ay nasa status ng paggawa ng kasamaan. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon, despite ng mga pagkakamali natin, despite ng sablay natin, ipinanalangin pa rin tayo ng ating Panginoon. Idinulog pa rin niya sa kanyang Ama na Lord. Etong anak ko na to, itinataas ko siya sa iyo. Ama, itong si Brother Raldi, patuloy at patuloy ko siyang idinudulog sa iyo. Despite ng kanyang pagkukulang, despite ng kanyang pagkakamali, at despite ng kanyang pagkakasala. Paikwento ko lamang po at ito'y paulit-ulit natin na ikikwento, hindi para ipagyabang, kung hindi para makita natin kung ano ba talaga yung pagpapala ng Panginoon para kay Brother Aldi. Way back 2002, tayo po ay naging kota ng NCRPO. Tayo po ay a young policeman. At nung dumating nga po yung 2005, dahil po sa kapangyarihan na maliit, masyado pong kinain ang inyong lingkod. Masyado pong lumaki ang kanyang ulo. Nawari bagang ang kapangyarihan na ito'y walang hanggan at ang kapangyarihan na ito'y walang limitasyon. Dumating po yung puntos na kung saan nakala natin ay alam na natin ang lahat. At ang kwento nga po, kami pong magbarkada, kami pong magkaibigan, kami pong magkabatch ay nag-inuman at naglasingan. Kami po ay nakaubos ng 2 long neck na emperador na original. Dahil po sa kayabangan sa pag-inom ni Brother Aldi, siya po'y nalasing. At hindi lamang po lasing kung hindi talagang bangag sa kalasingan. At nagbanlaw pa po kami ng Red Doors. Dahil po sa sobrang kalasingan, hindi na po namin alam ang aming ginagawa. Kaya ang nangyari dahil sa espiritu ng alak, meron pong isang tao doon na dumadaan at amin po itong sinita. Nung sinita po namin at ang tao na ito ay dahil wala naman ginagawang masama, siya po'y pumalag sa amin at to make the story short, nasaktan po namin ang tao na ito. Tunay nga po na hindi alam ni Brother Raldi ang kanyang ginagawa. Kaya nga, dito ko naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Nawari bagang ipinapanalangin tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama na sinasabi, Ama, itong tao na to, hindi niya na naman alam ang kanyang ginagawa. Nasa status na naman ng sablay. Nasa status naman ng pagkakamalian. At nung nagulpi nga namin yung tao, kinaumagahan po na found out namin
na kami po pala ay sinampahan na ng kaso. Kami po ay nasampahan ng aking kabatch ng frustrated murder. Diyan po sa piskalya. Nakaabang na po yung mga affidavit at didirigin na lamang po ng piskalya. Pinailan din po kami ng administratibong kaso sa Internal Affairs Service. At dahil nga po sa aming pagkakamaling nagawa, kami po inatapon from Makati City Police Station to Southern Police District. The wage of sin is death, kamatayan ang kabayaran sa mga pagkakasala. Kaya nagsimula pong nagkaroon at dumagdag ang mga problema ni Brother Aldi. Nagkaroon ng problema sa pamilya, financial, spiritual, na imbis na patuloy tayong manalangin, patuloy tayong nawalay sa ating Panginoon. Pero tulad nga ng pangako ng ating Panginoon na walang lingkod na kanyang iniwan, walang lingkod na kanyang pinabayaan. Sa kanyang mga pangako sa 2 Chronicles 7:14, na sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, nanapin ako, taliktan ang kanyang kasalanan, diringgin ko siya, patatawarin ko siya, at ibabalik ko sa kanya ang lupain na nawala sa kanya. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, dahil po hindi pinabayaan ng Diyos ang inyong lingkod, ibinigay sa kanya ang tapang para harapin ang katotohanan, para i-accept ang kanyang pagkakamali at harapin ang consequence ng kanyang kasalanan. Tunay nga naman po ng Diyos natin ay mapagpatawad. Hinipo niya po yung taong aming nasaktan. Kami po ibinigyan ng isang chance para maitama yung aming mga pagkakamali. I-withdraw po yung kaso para sa amin. After 2 weeks po, dahil wala na po kaming complainant, bumagsak na po yung kaso ng frustrated murder, bumagsak na rin po yung kaso ng administratibo. Then after 3 months po, si Brother Aldi po at ang kanyang kabady from Southern Police District ay muling nakabalik sa Makati City Police Station. At ito nga po ang pagpapatunay. Marso 28, taong 2024, sa inyong harapan, through social media, nagsasabi na ang inyong lingkod, bagamat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa, patuloy pa rin nagpapatawad ang Ama. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, ay nasa status ng pagkakamali, kung ngayon ay nasa status ng sablay at kasalanan, huwag ka lalong lumayo sa ating Panginoon. Bagkus patuloy kang maglingkod at lumapit sa ating Panginoon. At nakatitiyak tayo, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasabi, patatawarin kita despite ng hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. That's the first message. The second word na nasabi ng ating Panginoon, sinabi niya, ngayon din ay makakasama ka sa aking paraiso. Or ngayon din ay isasama kita sa aking paraiso. Ito yung word na binanggit niya doon sa isang kasamahan niyang doon sa krus. For so many years, hindi natin alam kung anong istorya na itong tao na to. Nakaya niya bang manalangin? Nakaya niya bang sumampalataya? Nakilala ba niya si Jesus kahit sa ikli panahon? O baka namuhay sa kamalian ng tao na ito? Hindi natin alam ang kanyang istorya. Pero isang salita lamang ang nagpabago. At doon din isasama siya ng ating Panginoon sa kanyang paraiso. Nung isinorender niya at sinabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako pag naroroon ka na. Ito siguro yung magandang sabihin natin. Despite tong ating pagkakamali at pagkakasala, Lord, remember me. Alalahanin mo ako pag nandoon ka na. Ngayon sabihin natin, Lord, sa likod ng aking pagkakamali, sa likod ng aking pagkakasala, alalahanin mo ako. At nakatitiyak naman tayo, pag nakita ng Diyos ang puso natin na wagas at talagang nagsisisi, kahit nasa bingid ka ng kamatayan, sasabihin sa iyo ng Diyos, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ganon tayo, kamahal ng Diyos. Sabi sa unang salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sabi ng pangalawa, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ano naman yung pangatlo? Sabi dito,
habang kausap, nasa harapan ng Jesus ang kanyang ina at ang kanyang mga alagad, especially kay John Evangelist. Sabi niya, John the Apostle, sabi niya, babae, naririto ang iyong anak. Sabi niya naman doon sa isa, alagad, narito ang iyong ina, ang ating Panginoon. Despite na sakit, ng pain, ng paghihirap, ng kanyang pagkakabayubay, naalala niya pa rin ang kanyang ina. Ibinili niya pa rin ito sa kanyang mga alagad. Ganon din naman ang kanyang mga alagad, ibinili niya sa kanyang ina. Nawari bagang sinasabi, huwag kayong matakot, magsama-sama ka lang kayo, mag-combine kayo, mag-join kayo, at the end, mapagtatagumpayan ninyo ang laban na pagdadaanan nyo. Kapatid, si Jesus, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Ganon niya kamahal ang kanyang ina. Ganon din niya kamahal ang kanyang mga alagad. Ito yung pagbulayan natin. Sa oras na to, nasaan ang ating mga parents? Nasaan ang ating ina? Naalala ba natin sila? Pwede ba tayong huminto sandali? Baka may telepono ka dyang hawak. Baka pwede mong i-dial yung nanay mo. Kamustahin mo. Nay, kamusta ka na dyan sa probinsya? Okay ka pa ba dyan? May nararamdaman ka bang sakit? Pagod ka ba? Hirap ka ba? Naririto ako. O meron kang kaibigan ngayon na nasa banig na karamdaman, na matagal mo nang hindi nakakausap, baka pwede mong kausapin ngayon. Tanungin mo, baka may maitutulong ka. Baka kailangan ng care, ng concern mo. Tulad ni Jesus, bagamat siya'y nasa krus, bagamat siya'y mamamatay na, yung care, inisip niya pa rin ang kapakanan ng mga tao na nasa paligid niya, mga kaibigan, mga kasama niya, at ang kanyang ina. The fourth word, o ang ikaapat na huling salita na nasabi ng ating Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinakita dito kung gaano katindi yung sakit na naramdaman ng ating Panginoon para tubusin ang ating mga kasalanan. Yung pain, yung hirap na dapat tayo ang sumalo, yung pasakit na dapat tayo ang nagsasuffer, sinalo lahat ng Panginoon dahil mahal ka niya, dahil mahal niya ako. Yung hirap, yung pighati, dito niya na ilabas na naramdaman niya ang lahat ng ito dahil sa isang dahilan. Minahal ka niya at minahal niya ako. The fifth word na nabanggit ng ating Panginoon bago siya malagutan ng hininga. Nauuhaw ako. Yes, ang ating Panginoon nung time na yon, sa tindi ng hirap, sa pagod, sa pagkarga niya ng krus, sa hataw, sa sugat, nauuhaw talaga siya. Gusto niyang uminom ng tubig ng oras na yon. Pero may pag-uuhaw pa siya na hinahanap ng mga oras na yon. Hinanap niya yung uhaw ng mga tao na sumisigaw ng Hosanna in the highest. Ang hari ng mga hari, yung mga sumisigaw na Jesus, Jesus, hinahanap niya yung mga tao na pinagaling niya. Nauuhaw siya dun sa mga tao na pinatawad niya. Nauuhaw siya dun sa mga tao na bulag na nakakita. At sa oras na to, kapatid, nauuhaw ang ating Panginoon sa pagmamahal mo, sa care mo, sa pagpupuri, sa pagsamba mo, sa pagdakila mo sa Kanya. Nauuhaw si Jesus sa ating mga panalangin. Nauuhaw si Jesus sa ating mga prayer. Nauuhaw si Jesus sa tuwing gusto natin siyang kausapin. Nauuhaw ang ating Panginoon. Hindi lang siya nauuhaw physical, hindi nauuhaw siya emotional and spiritual. Hinahanap niya tayo sa mga oras na yon. Hinahanap niya tayo sa mga oras na to. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya tayong makapiling. Gusto niya. Uhaw ang ating Panginoon sa ating presensya.
What's the sixth? The sixth word, naganap na. This is the fulfilling moment. Wari bagang nung pinanganak ang ating Panginoon doon sa sabsaban, nag-start ang kanyang misyon. Nung nangaral siya sa sinagoga, hanggang nung 30 years old siya, iprinitch niyang pagpapala, iprinitch niyang biyaya, nagpagaling, nagpatawad, iprinitch niya na may pag-asa ang bawat isa, iprinitch niya ang kaligtasan. Pero this moment, nung sinabi niyang naganap na, tapos na ang aking misyon, at ako'y babalik na sa aking Ama, na kung saan doon ako nanggaling at doon talaga ako nakatira. Naganap na. It is finished. Naganap na. Kapatid, ito yung magandang paalala sa atin. Lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo is under the powerful name of our Lord Jesus Christ. Nung sinabi niyang naganap na, lahat ng kapangyarihan ng nasa lupang, nasa langit, at maski ang nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan. Nung sinabi niyang naganap na, everything become under His feet. Pinakita dito na siya na ngayon, ang Ama at ang Espiritu ay tunay talagang iisa. Na ang kapangyarihan ng Ama ay kapangyarihan din ng Anak. At ang kapangyarihan ng Anak ay kapangyarihan din ng Banal na Espiritu. Tatlong persona sa iisang Diyos. Naganap na. Tapos na. It is finished. And what's the last? Sabi dito, Ama, sa iyong mga kamay, inihakabilin ko ang aking spirito. Father, into your hand, I commit my spirit. Ito nawa rin yung masabi natin. Nung ating Panginoon, isinorender niya lahat. Lord, ikaw na bahala. You are in control. Bahala ka na. Wari bagang ito yung gusto rin natin sabihin sa ating Panginoon. Lord, everything. Ang plano ko, ang pamilya ko, ang hanap buhay ko, ang edukasyon ko, ang kaligtasan ko, ang lahat-lahat sa buhay ko, sinusurrender ko na sa mga kamay mo. Dahil alam ko, pag sa kamay mo ako, walang imposible, walang paghihirap, walang pasakit, walang kaguluhan. Dahil ikaw ang Diyos na nagmahal, ikaw yung Diyos na nag-unawa, ikaw yung Diyos na nagpatawad, at higit sa lahat, ikaw yung Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Kapatid, bago tayo manalangin, ito. Bakit kaya si Jesus na napako sa krus, no? May kwento lamang po ako. Ito po yung true story. Kinikwento ko din po ito lagi. Minsan po, way back 2017, ang inyo pong lingkod ay nabiyaan ng pabakay dyan sa Rodriguez Rizal. At nabiyaan po tayo ng isang bahay doon at ang nakatira po doon nung time na yun ay ang aking biyanan na lalaki. Isang alas 11 ng gabi, malakas ang ulan, bumabagyo, bumabaha. Dahil nga po yung biyanan kong lalaki lamang na nakatira doon at dito po kami sa Guadalupe ng aking sister wife, nagaya po yung aking sister wife na puntahan ng aking biyanan diyan po sa Rodriguez Rizal. Sabi ko 11 o'clock ng gabi, malakas umuulan, baka bahain tayo, pero nag-insist ang aking sister wife. Sabi niya, kung ayaw mong sumama, huwag kang sumama, magko-commute na lang ako. Pero sabi nga, sino daw ba ang nasusunod sa bahay? Siyempre, walang dili iba ang aking misis. Kaya nilabas ko po yung aking motor na luma na model 2000 yung XRM. At habang pinapadyakan ko nga po yung aking XRM, nagsalita ang aking XRM. Sabi niya, boss, wag mo lang ituloy. Masasaktan ka lang. Sabi ko doon sa XRM ko, hindi ako pwedeng dito tumuloy. At pag hindi ka umi-start, ikaw ang masasaktan dahil i-junk kita. Umi-start po yung aking motor. Umandar po ito, simula po Guadalupe, EDSA, hanggang dyan po sa papunta ng Commonwealth. Pero pagdating po ng Litex,
Sabi po ng aking motor, boss, prepare to stop. Huminto po yung motor. Diyan po sa Payatas Road sa bandang Litex. Naniniwala po tayo, life is a matter of choice. Ang buhay ng tao ay isang desisyon at tayo magdi-decide. Sabi po, pagising pa lang sa umaga, you need to decide. Ikaw ba'y babangon o ikaw ba'y matutulog muli? Kung bumangon ka, ikaw ba'y maliligo, magpupunas o hindi ka na maliligo? Ikaw ang magdidesisyon sa buhay mo. At kung dumating yung time na pupunta ka sa isang lugar, magdidesisyon ka, magiging masaya ka ba o magiging malungkot ka? At kung dumating yung time na ayaw mo na mag-decide, you will decide not to choose. Kaya nung araw na yun, nag-decide ako. Dalawang bagay ang pinapili sa akin ng Diyos. Unang-una, iwanan ng motor. Ang tanong kung may babalikan pa ba ako bukas. Pangalawang option, itulak ang motor pabalik ng Guadalupe o itulak ang motor papunta ng Rodriguez Rizal. Pinili po ng inyong lingkod na itulak ang motor papunta ng Rodriguez Rizal. Maybe estimate composed of 15 kilometers simula po doon sa Litex sa taas hanggang doon po makarating sa Montalban, Rodriguez Rizal. Sa pagbiyahe po namin, sa pagtutulak ko ng motor, baha, yung baho ng Payatas Road, yung kadiliman, yung takot, yung pangamba dahil may sumusunod po sa aming lalaki. May nadaanan po kami na isang kanal na parang may umuungol na malaking ahas. Yung init dahil nakakapote, basang-basa, irritable, nakaramdam po ako ng galit, nakaramdam po ako ng tampong, nakaramdam po ako ng buwisit. Kung bakit, at tanong ko, bakit, anong ginagawa ko sa kabaan ng Payatas Road, alas 3 ng madaling araw. Habang tulak-tulak ko po yung motor, pagod, hirap, galit, buwisit, isang may wagang salita ang nagpabago po ng pananaw ng ating lingkod. Nang banggitin po ng aking sister wife nung oras na yun, sabi niya, okay lang yan. Nagmahal ka kasi. Okay lang yan. Nagmahal ka kasi. Doon ko nasagot ang tanong sa buhay ko. Anong ginagawa ko sa Payatas Road ng alas 3 ng madaling araw? Yun pala ang dahilan. Nagmahal kasi ako. Doon ko lang din naintindihan kung bakit may isang kuya, 8 years old na bata na kaya niyang bitbitin yung kanyang bunsong anak, bunsong kapatid na 3 years old na may polio. Tinatanong ang bata, hindi ka ba napapagod? Bitbitin yung kapatid mo? Hindi. Bakit? Isang dahilan. Nagmahal kasi siya. Doon ko lang naintindihan kung bakit may isang nanay at isang tatay na hanggang ngayon nag-i-expect, nagpe-pray na balang araw magbabago yung addict nilang anak. Alam ko na ngayon ang dahilan. Nagmahal kasi sila. Doon ko lang naintindihan kung bakit may isang misis or isang mister na hanggang ngayon, despite nung pagluloko ng kanilang asawa or despite nung pag-iwan sa kanya ng kanyang jowa, ine-expect niya na babalik ito sa kanilang bahay. Doon ko naintindihan. Ang dahilan, nagmahal kasi siya. Doon ko lang din naintindihan kung bakit may isang nanay, isang tatay na kailangan pumunta ng alas 12 ng madaling araw dyan sa PGH, dyan sa mga pampublikong ospital para ipila yung may sakit nilang anak, para ipila yung may sakit nilang kapatid, para ipila yung may sakit nilang magulang. Isa lang ang dahilan. Nagmahal kasi sila. At ito na ngayon yung sagot. Kung bakit hinayaan ni Jesus na pahirapan siya, hagupitin, lagyan ng koronang tinik, pasanin ng krus, pahirapan, duraan, luhura, kung ano-anong pambabastos ang ginawa sa kanya, hinubaran, ipako sa krus, mamatay, ilibing. Pero ikatlong araw na buhay na muli. Alam ko na ngayon ang dahilan. Nagmahal kasi siya. Yun ang pinaka dahilan ni Jesus. Kaya kinuha niya ang lahat
ng ating mga kasalanan. Sinalo niya ang lahat para tubusin tayo. Dahil sa isang dahilan. Nagmahal kasi siya. Kaya sa araw na to, sa linggong ito, sa Semana Santa, lalo na pagdating bukas, yung papakasakit ni Jesus, nawa, maalala natin, bago ka nagmahal, una kang minahal ng ating Panginoon. Huling 7 wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kaniyang ginagawa. Kalawa, gayon din, isasama kita sa aking paraiso. Pangatlo, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ikaapat, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ikalima, nauuhaw ako. Ika-anim, naganap na. At ang pinakahuling wika, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin at pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ang huling 7 wika, despite ng hirap, despite ng pasakit, despite ng pagod, despite ng kahiyan, nagawa pang sabihin ni Jesus sa isang dahilan. Nagmahal kasi siya. Let's pray to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, turuan mo po kami magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus sa amin. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. God bless po sa ating lahat. Samahan po kayo ng Diyos na buwan.